Balitang injury status tayo mga katropa. Anthony Davis mukhang nalalapit na ang pagbabalik. Ayun nga kay Coach Frank Vogel ay nakapag-participate na nga itong si Davis sa kanilang full practice mula nang ma-sideline ito noong kalagitnaan ng Pebrero dahil sa tinamo nitong mid-foot sprain injury. Bagaman listed as doubtful siya sa laban nila kontra sa Dallas Mavericks, ay isa itong magandang balita para sa mga Lakers fans. Kaya lamang mga katropa, kung meron ngang magbabalik, meron din namang posibleng umupo at this time ito'y si LeBron James. Dahil itong si LeBron ay nag-tweak ang tuhod sa laban nila kontra Pelicans at listed doubtful din sa laban nila sa Mavericks. At wala pang linaw sa ngayon kung gaano katagal siyang mawawala. At ito pa mga katropa, dahil nanalo ang San Antonio Spurs kanina, ay half game na lang ang pagitan nila ng LA Lakers para sa pang-10 pwesto. At sa natitira pa na 7 laro ng Lakers ay namimilig ron na bakang maaaring masungkit pa ang pwesto ng Lakers para sa play-in tournament. Kung sakaling makakabalik na sa Davis bago matapos ang regular season, ay malaking question pa rin kung kakayanin pa ng Lakers kung walang LeBron. Dahil sa mga nakalipas na laban nila ay binubuhat nga nitong si LeBron ang koponan nila, pero hindi pa rin nga sapat para sila ay manalo. At Miles Turner out na sa natitirang bahagi ng regular season as per Adrian Wojnarowski ng ESPN. Ito ay dahil sa kanyang natamo na injury sa kanyang paa at hindi na nakapaglaro mula sa kaligitnaan ng Enero. Maganda naman ang ipinapakita niyang improvement para sa kanyang recovery. So Turner ay naging prone din sa iba pang mga injury itong season at hindi siya nakapaglaro ng kabuuang 22 games. Ngunit bago ang injury ay isa siya sa mga effective na sentro ng liga na nag-a-average ng 12.9 points, 7.1 rebounds at 2.8 blocks per game sa 42 games na nilaro niya this season. At sa iba pang mga NBA update, Paul George posible nang makapaglaro para sa Clippers. Ayon kay Coach Ty Lue, si George ay nakapaglaro na sa 5-on-5 scrimmage at lumalahok na rin sa kanilang mga practice. At ayon rin sa kanya ay nakadepende sa pakiramdam ni George kung maaari na siyang makapaglaro. Ayon ay listed siya as questionable sa laban ng Clippers kontra sa Utah Jazz bukas. Huling nakapaglaro si George last December 22 bago niya natamo ang kanyang injury sa kanyang siko. Bagaman walang Kawhi Leonard at Paul George ang Clippers ay nasa pang-8 pa rin sila sa West na may maliwanag na pwesto para sa play-in tournament. At ito ay isang testamento kung gaano kalalim ang koponan ito. At kahit hindi man sila maging championship contender, ay isang malaking bagay na nga ang nagawa ng LA Clippers. Kung sakaling makabalik na si George sa lineup ay malaking tulong ito para sa kanila. At hanggang dito na muna ang ating mga NBA updates mga katropa. Maraming salamat po.